Good morning, everyone. So look at this. I have a very beautiful orchids here. So it's time na magdilig po tayo. So every 2 weeks ko po siyang dinidiligan and I will show you how I do it. Paano ko dinidiligan yung aking orchids. So I have two orchids here. This is from my mother-in-law. I know, this is from my husband pala. And this is from my mother-in-law. A second gift na ito ng aking mother-in-law kasi yung una namatay po. Na-overdilig ko po siya. Ito, kinopya ko po, bumili ako para pero hindi ito yung ganito yung bulaklak nung binigay niya. So, dahil nalaman niya na napatay ko yung binigay niyang una, so, binigyan niya ako pa ng panibago. Ayan, ito po yung bulaklak niya, di ba maganda? So, may tinuro siya sa akin kung paano diligan yung orchids. Kasi iba yung weather dito, di ba? Kaya namatay yung orchids na unang binigay niya sa akin. Nung pagkarating ko dito. Parang welcome gift niya sa akin. So, ayan. So, diligan po natin siya. Actually, nilalagay ko siya dito sa kusina namin sa may bintana kasi dito yung pwesto na nagustuhan niya before doon sa siguro kaya namatay. So, actually, nakapat siya. Ganyan. And then, panibagong niya ito, panibagong sanga niya ng bulaklak. So, ayan. Nung umalis kami, wala pa siyang bulaklak. So, nung pagdating namin, nagulat ako, namumulaklak na siya. So, tinatanggal ko siya. Ganito yung itsura niya sa loob. And then, direct ko siyang dinidiligan dito sa gripo namin. So, dapat malamig. So, ayan. Dinidiligan ko siya ng ganyan muna, binabasa ko. And then, ibabalik ko siya sa kanyang pot. Wait, I will show you. So, pakita ko sa inyo, guys. Yan. May tubig siya. Lalagay ko siya dyan. Babalik ko siya. And then, babalik ko siya dyan. Babalik ko siya dyan. And then, pupunuin natin ng tubig. Ayan. Ayan. So, ganyan muna siya. May tubig. So, sorry. Lagay muna natin siya dito. So, ganyan. Then, yung isa din, lagay natin dito sa may gripo. Ay, sorry. Sa may gripo, ayan. Lagyan natin ng tubig. Malamig po dapat, syempre, hindi yung mainit. Huwag natin punuin para hindi umapaw yung kanyang mga nilagay ko na And then, lalagay ko lang siya dito. Mabigat siya. Nalagay ko siya dyan. I will wait for like 5 to 10 minutes na nakababad siya. And then after ng 5 minutes, i-drain ko siya. Patutuluin ko siya ng maayos. And then ibabalik ko na siya sa kanya. So, ayan. So, in that way, maganda yung pagkadilig niya, pagka-water. So, hindi mai-stack yung tubig sa ilalim. Kasi yun yung ginagawa ko dati. So, dinidiligan ko siya. So, kasi nga yung buhangin niya is iba, diba? Mga kahoy-kahoy, hindi lupa talaga. Na-stack pala yung tubig sa pinakailalim. So, nalanta siya, bumaho. So, namatay. So, ayan, I'm so happy that I can now take care of my orchids. I like this one. Oh, it's very beautiful. See? Like this too. So, I only have two. Gusto ko siya nang i-collect lahat pero wala kaming space masyado sa bahay. So, maybe pag na-transfer na kami dun sa lilipatan namin. So, ayan. So, ayan. Tinanggal ko na po siya after 5 or 10 minutes. And then, tapon natin yung tubig. Make sure na nakadrain siya para hindi malanta yung roots niya. Kasi babaho siya. So, ginagawa ko siya every 2 weeks lang. Pero kapag summer, once a week ko siya dinidiligan. So, ayan. Then, babalik ko lang siya. Dahan-dahan. Then, put natin siya. Dito lang siya sa kusina namin. Kasi ito yung pwesto niya na nagustuhan. So, same with the other one. So, lilit mo lang yung kanyang paso. Buhos mo yung tubig. Ayan. Actually, nireplant ko to pala. Niligay ko siya sa mas malaking kasi maliit yung kanyang, pag binili mo siya, maliit lang yung So, ayan. Para mas makahinga siya. Balik na natin. And then, put it back to its pwesto. Ayan. Oh my gosh.
Ay, ganyan. So, ayan. Actually, mahilig ako sa mga tanim or sa plants. Kaya lang, nung pumunta ko dito, kakaiba yung weather. So, mahirap. So, ayan siya. Ito yung isa. And this one, it has a lot of flower. So, dyan po siya nakapwesto, dalawa. Tadaan!